were talking about some other people who may be involved. And we'll see. We're still getting some information and clarifications about everything. Kasi marami talaga siyang data na alam eh. Marami siyang alam talaga. So, we have to know what he knows. So far, so good. Yan ang pahayag ni Justice Secretary Boying Remulla sa mga isinisiwalat ni Julie Dondon Patidongan. Reliable daw ang whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabungero. At dahil nga raw sa kanyang mga revelasyon, tiwala ang DOJ, nalilinaw din ang misteryo. Makakamit na kaya ang hustisya para sa mga biktima? Magandang gabi, ako si Willard Cheng. Mapapanood tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33 at Samsung TV Plus. At ako naman si Pinky Webb, simulcast din tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. Simulan na natin ang agenda. Mga suspect sa kaso ng mga nawawalang sabungero, higit 30 na. Whistleblower Julie Dondon Patidongan, pagbibigyan kaya ang hiling na public apology ni retired Police Lieutenant General Jonel Estomo? Malacanang unbothered sa planong pang-iisnab ni Senador Bato de la Rosa sa sona ni PBBM. Pero pahayag ng senador sa issue ng First Lady, hindi pinalagpas. Siya po ba ay sumasakay din sa issue ng fake police report? Mga Senate resolution para sa house arrest ni FPRRD walang silbi sa International Criminal Court ayon sa dating ICC judge. Epekto ng habagat at bagyong Krising ramdam sa iba't ibang bahagi ng bansa. Libo-libong pamilya apektado. Isa na namang oil price hike nakaamba sa susunod na linggo. At yakap pa more, umano'y affair ng tech CEO at kanyang HR director na bisto sa concert ng Coldplay. Malalim na misteryo ang pagkawala ng mga sabungero at marami raw alam dito ang whistleblower sa kaso. Para sa DOJ, reliable si Julie Dondon Patidongan. At habang patuloy ang case build-up, ang mga suspect, dumarami pa ang bilang. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Nasa mahigit 30 na ang suspects sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Yan ang kinumpirma ni Justice Secretary Boying Remulla ngayong araw matapos makipagpulong sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. We were talking about some other people who may be involved. And we'll see. We're still getting some information and clarifications about everything. Kasi marami talaga siyang data na alam eh. Marami siyang alam talaga. So we have to know what he knows. Matatandaang nitong nakaraang Lunes, opisyal nang nagpasa ng isang complaint affidavit si Patidongan sa National Police Commission. Kabilang sa kanyang mga pinangalanan ang isang full-fledged colonel, isang lieutenant colonel, isang major at 9 na non-commissioned officers. Ayon kay Remulla, underway na ang pagbuo ng official affidavit na ihahain ni Patidongan para sa iba pang sangkot sa pagkawala ng 34 na sabungero. Dagdag niya, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ahensya kay Patidongan para masiguradong solido ang kanilang isinasagawang case build-up. Siyempre yung demeanor ng witness dapat talaga kabisado namin. And so far so good. So far so good. Very reliable siya. Pansamantala namang inihinto ang search and retrieval operations sa Taal Lake ngayong araw dahil sa sama ng panahon. Pauna nang sinabi ni Remulla na posibleng magtagal hanggang 6 na buwan ang operasyon dahil sa iba't ibang natural factors at sa lawak ng lawa.
Pero paninindigan niya, magpapatuloy ang paghahanap sa missing sabongeros at tuloy-tuloy ang pagulong ng investigasyon sa possible link nito sa war on drugs. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Wala raw problema sa Malacanang kung isnabi ni Senador Bato de la Rosa ang ika-4 na SONA ni PBBM. Pero wag na lang daw sanang makisakay si de la Rosa sa mga pekeng balita. Ang detalye sa Agenda Report ni Ivy Reyes. So sana kung di masyadong makarating ay mapakinggan niya. Unbothered ang Malacanang sa hindi pag-attend ni Senator Bato de la Rosa sa 4th State of the Nation address ni PBBM. Kahapon, sinabi ni de la Rosa na may personal siyang conflict sa ilang mambabatas at opisyal ng Malacanang. Kesa raw pumunta siya na nakasimangot, huwag na lang. Okay lang naman po, karapatan naman po niya yan kung hindi po siya pumunta. Pero mas maganda po sana madinig niya po kung ano ang naging trabaho at magiging programa ng Pangulo sa SONA para po hindi siya maligaw. Kasi mas maganda pong pakinggan niya mismo kung ano sasabihin ng Pangulo kaysa mag-rely sa mga fake news peddlers. Pero pinuna ng palasyo ang komento ni De La Rosa na diversionary tactic lang ang usapang pag-aresto sa kanya ng ICC para matabunan ang isyong kinasasangkutan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Tandaan po natin, ang content na ito sa nasabing fake police report ay una po natin nadinig. Kundi po tayo nagkakamali ay sa Vice Presidente. Kaya po natin nasabi noon na siya pala ang source ng fake news. Sa makatuwid, kung ito po ay sinabi na po ng Beverly Hills Police Department na altered yung ipinakita at na-post ni Mr. Tiglao na police report, siya po ba ay sumasakay din sa issue ng fake police report? Bumuelta naman ang journalist at dating presidential spokesperson Rigoberto Tiglao matapos siyang tawaging fake news peddler ng Malacanang. Tinawag niyang palace apologist si Yusek Castro at hinala niyang may major cover-up sa pagkamatay ni Response Heir Paulo Tantoco noong March 8. Hindi sasama si FL sa US trip ni PBBM pero wala raw itong kinalaman sa issue. First Lady Maria Luisa Araneta Marcos will travel to Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia on the 17th kahapon to 20th July 2025 on a working visit to meet overseas Filipino workers. Paalala ng palasyo, hindi sila ang nagsimula ng isyong ito, pero kailangan sagutin ang mga haka-haka. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Exercise in futility para sa dating ICC judge ang mga inihaing Senate resolution na humihirit ng house arrest para kay FPRRD. Nasa Rome Statute lang kasi ang bola, kaya't malabo itong mapagbigyan. If the Senate passes a resolution like that, what is that value to the ICC? Nothing. Walang halaga sa International Criminal Court ang mga Senate resolution na nananawagan ng house arrest para kay FPRRD. Ayon ito kay dating ICC judge at UP College of Law Professor Emeritus Raul Pangalangan. Paliwanag niya sa On Point ng Billionaire News Channel, tanging ang Rome Statute lang ang pagbabasehan ng korte sa usaping interim release. Una nang humirit ng house arrest sina Senador Bato de la Rosa, Robin Padilla at Bongo dahil sa anilay lumalalang kalusugan ng dating Pangulo habang nakadetain. Naghain din ng resolusyon si Senador Alan Peter Cayetano na hinihimok ang gobyerno na hilingin sa korte na pansamantalang ikulong si Duterte sa Philippine Embassy sa The Hague. Duda si Pangalanan na mapagbibigyan ang mga ito ng ICC. I mean, of course, it can always be conveyed to the court. I don't know who will convey that, who will transfer that information to the court, but whether it will carry any weight, I doubt it. The interim release can contain conditions. And I imagine if the three grounds, one of those three grounds anyway, is satisfied, then the humanitarian elements might be taken into account in the conditions. But I don't think they will go as far as what the senators are looking for. Because that is something we do in the Philippines. There's some VIP jail somewhere. If it happens, it will be the first time.
that sort of a VIP arrangement for a prisoner. Ayon din kay Pangalanan, posibleng madesisyonan ng ICC ang interim release request ni Duterte pagkatapos pa ng confirmation of charges sa Setyembre. Some of the grounds for interim release deny release, that is the risk of flight, and the second is the possibility of a threat and intimidation of victims and witnesses. Yeah. I think the second ground is one which is best explored with the evidence available during the confirmation hearing. Magsisimula ang 4-day confirmation of charges sa September 23. There are three options for the court. If the court says it's enough, then they confirm the charges, and it becomes then the pretrial is ended and they proceed to trial. If the evidence doesn't support the charges, the court basically throws out the case, and that's the end of it. And the third option is that the court can basically tell the prosecution, go back and give us more evidence, or consider filing another charge. Recharacterizing what we call the mode of liability. Was Duterte the mastermind? Was he a direct perpetrator? Because right now the charge is co-perpetrator. Umaasa si Judge Pangalangan na dadalo in person si FPRRD sa confirmation of charges. Nasurpresa raw siya nang humarap ang dating Pangulo sa pretrial chamber noong Marso via video link. Hati ang ilang mga senador sa August 4 schedule ng pag-reconvene ng impeachment court para sa paglilitis ni VP Sara na ilang buwan nang naantala. Yan ang agenda report ni Hannah T. Malinaw ang giit ng ilang senador, wag nang ipagpaliban ang impeachment trial ni VP Sara. Pero sa gitna ng mga panawagang magkasubukan na lang sa trial court, iba ang direksyong tinatahak ni Senator Bam Aquino. Sa kanyang sunod-sunod na posts, pinresenta ni Aquino ang pagsasanay bilang Senator Judge, mula sa pagsusukat ng robe hanggang sa pakikipagpulong sa lawyers and experts for the upcoming trial. Tila walang contention si Aquino sakaling August 4 nga ang schedule ng paglilitis o isang linggo matapos ang ika-4 na sona ng Pangulo. Pero paniniguro niya, titiyakin niyang mananaig ang batas at kapakanan ng mga mamamayan. Pero para kay Senator Kiko Pangilinan, na kapareho niyang oposisyon, wala na dapat anumang delay. As early as possible, dapat ikasana ang paglilitis. Katunayan, hihingi raw siya ng clarification tungkol sa nangyaring reset dahil constitutional mandate ng Senado ang agarang trial. At kung usapang delay na naman, dapat magkasubukan na lang ng diskusyon sa plenary ayon kay Senator Ping Lacson. Kailangang pagbotohan kung dapat nga bang August 4 pa ito at idaan na lang sa majority vote. Bago raw siya mag-decide, gusto niyang marinig ang anumang issue tungkol sa impeachment. Una nang sinabi ni Senator Joel Villanueva na hindi pa final ang August 4 bilang araw na muli pagko-convene ng impeachment court at nasa 4 to 6 senators ang nag-agree sa schedule. Yan ay dahil kailangan pang i-organize ang committee chairmanships at mga miyembro nito sa Senado. At dahil delayed na nga ang trial, sabi ni Senador Tito Soto, dapat hindi na ito patagalin pa at kailangang umarangkada na agad. Sa ngayon, ang next step na sa impeachment proceedings, dapat makapag-enter ng plea si VP Sara bago ang preliminary conference at presentation of evidence sa impeachment court. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Mainit ang usapin sa Senate presidency sa pagbubukas ng bawat kongreso. Sakali mang umurong sa pwesto si SP Cheese Escudero, handa raw ang tinaguriang Duterte 7 para isulong ang kanilang kandidato. Nagbabalik si Hannah T. Posibleng isang Duterte ally ang maging bagong Senate leader. Sabi ni Senator Bato de la Rosa, sakaling ayaw na ni SP Cheese Escudero sa liderato, ready sila to present an alternative. When you say contingency, ang next namin na plano dyan within ourselves. Duterte 7, kung halimbawa ayaw ni Cheese,
ayaw ni Chis na maging Senate President, then our second option is somebody from within the Duterte 7 ang aming ipupus. In principle, suportado ngayon ng Duterte Bloc ang leadership ni SP Cheese. Pero sa shortlist, pwede maging SP sina Senadora Amy Marcos, Rodante Marcoleta o kaya naman ang isa sa Villar siblings. Kailangan lang ng 13 votes para maging Senate President. Paglilinaw ni De La Rosa, mas gusto nila si Escudero sa pagka-SP, at least compared to other contenders. Soto from the Veterans Bloc and Escudero from the present dispensation, we prefer na ipagpatuloy na ni Senator Cheese yung kanyang liderato. Pero wala naman daw indication kung uurong si SP Cheese, lalo na't sureball na ang pananatili niya sa pwesto. Naniniwala si Senator J.V. Ejercito na may enough numbers para kay Escudero. Katunayan, umakyat pa nga ang bilang nito base sa isang resolution. Ang estimate ko baka nasa 17 to 18 na siguro ang nakapirma as of now. Gaano nga ba kahalagang si Escudero pa rin ng SP? Lalo na't papalapit na ang impeachment trial ni VP Sara. Parang mahirap yata mag-issue ng court rulings kung hindi ka abogado. So I think malaking advantage kung si SP Cheese kasi abogado siya and hindi naman mahusay na abogado si SP Cheese. Sa 24 senators of the 20th Congress, isa si Escudero sa nasa 5 senador na abogado rin. Sa ngayon, wala pang official statement si Escudero kung confirmed nga ang Senate resolution na sumusuporta sa liderato niya sa 20th Congress. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Still at large ang isang Chinese national na may-ari ng umano'y abusadong online lending app. Pero ang kanyang mga empleyado naharap sa mga kaso. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Tinutugis pa rin ng mga otoridad ang may-ari ng online lending app na sinalakay noong Martes sa isang commercial building sa Pasig City. Una nang sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na Chinese ang nagpapatakbo ng Creditable Lending Corporation, ang kumpanyang nasa likod ng Easy Peso. So kino-coordinate natin lahat, hindi lang po sa immigration, pati sa ibang mga unit kahit sa AFP, para i-locate po siya. Kapag na-file to, kahit sa BI, talagang imamarka po natin siya. Para hindi siya makalabas, mahuli natin siya. Ni-raid ng NBI, PAOK at PNP-CIDG ang kumpanya dahil sa panghaharas nito sa kanilang mga kliyente. Gayon din ang nakita ng mga operatiba sa computers ng higit 170 mga empleyado. Pinagmumura, tinatakot at ang iba'y pinapahiya sa mga kaanak at kaibigan sa pamamagitan ng mga group chat. Sa isang linggo na hindi ka makapagbayad, medyo may pananakot na agad. Next week, hindi ka uli nagbayad. Yun na, may mga PI na, tapos pati sa makamag-anak mo, sa kaibigan ng utang na yun, idadamay na nila. Patuloy pa raw ang pagpoproseso sa nahuling mga empleyado, kasabay ng paghahanda sa mga kasong posibleng isampa sa kanila. Ilang kliyente na rin daw ang lumapit sa PAOK at nagsabing dahil sa operasyon, hindi na sila nakatatanggap ng harassment mula sa kumpanya. Ang mga na-recover na gamit sinisiyasat pa rin ng NBI. Para sa agenda, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel. Epekto ng habagat at bagyong Krising ramdam na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong rainy Friday sa EDSA Guadalupe. Konting pasensya dahil mabagal na ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Moderate to heavy naman ang southbound lane.
at ramdam na ang epekto ng habagat at bagyong Krising sa iba't ibang bahagi ng bansa. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon live mula sa Intramuros sa Maynila. Paulo, gaano na karami ang apektado ng sama ng panahon dyan? Pinky, batay sa taya ng disaster officials ay nasa 7,500 families mula Mimaropa, Eastern Visayas at Central Visayas na ang apektado ng bagyo na nagpapalakas nga sa habagat at maging dito sa Metro Manila at ilang karatig lalawigan, ramdam na ang epekto nito. Sinagip ng rescuers sa barangay Mabolo, Cebu City ang ilang residenteng natrap sa hanggang bewang na baha. Kita sa video ang pagsagip ng City DRRM office sa MJ Cuenco Avenue. Ayon sa mga otoridad, pinasok ng tubig ang ilan sa mga bahay sa lungsod kaya nagpa-rescue na ang mga may-ari nito. Sa bayan naman ng Kalintaan sa Oriental Mindoro, hirap nang makadaan ang ilang truck at bus sa highway na inabutan ng matinding baha. Maging mga residente, hirap na ring makatawid sa lakas ng rumaragasang tubig. Hindi naman makatawid ang ilang residente sa bayan ng Tibiao sa Antique dahil sa matinding baha bunsod ng habagat. Nawasak din ang tulay sa barangay Villa Salomon sa bayan ng Patnogon na bumigay din dahil sa tindi ng pag-ulan. Ayon naman sa DPWH, 2 national road section sa Antique at Southern Leyte naman ang hindi madaanan dahil rin sa epekto ng habagat. Bumagsak ang malalaking puno sa Iloilo Antique Road, habang soil erosion at pagbagsak din ng mga puno bunsod ng ulan ang dahilan ng road closure sa San Ricardo, Southern Leyte. Inatasan na ni DPWH Secretary Manny Bonoan ang response teams ng ahensya sa Ilocos Region, Cagayan, Central Luzon at Eastern Visayas na agad ayusin ang mga nasirang daan. Maging ang mga aktibidad ng Pangulo, di rin sinanto ng bagyo. Ang dapat sanang pagbisita ni PBBM sa Balagtas Station ng itinatayang North-South Commuter Railway, kanselado. Kaya ang Pangulo tumungo na lamang sa DSWD Relief Center sa Pasay City. Although meron nang humingi ng tulong sa Region 7, mabuti na lang may ganito rin tayo sa Cebu. Ganyan na halos pareho na makinarya at sila ginagawa rin nila. Kaya nakaready naman tayo sa kung ano pang mangyayari. Sana hindi na lumakas yung bagyo, pero kung sakali ay lalakas pa, nakaready naman tayo. Sa barangay Sisiman, Mariveles, Bataan naman, nasa 300 mangingisda na ang apektado ng sama ng panahon. Tenga muna ang nasa 20 fishing boats dahil sa habagat at bagyo. Hindi na kami makakalaot gawa ng sa lalaki ng alon sa tumalakas na bagyo. Sa San Pedro, Laguna, binahari ng ilang lugar sa barangay San Vicente na malapit sa SLEX. Dito sa Metro Manila, kanya-kanya ring inspeksyon ng mga LGU sa posibleng epekto ng bagyo at habagat. Nagsuspinde ng klase ang karamihan ng mga lungsod at bayan sa Metro Manila, maliban sa Maynila na nagpatuloy ng pasok dahil ayon daw sa meteorologist ng lungsod, hindi ganoong kalaki ang magiging epekto ng habagat sa lugar. Ang New NAIA Infrastructure Corporation ni ultrabilyonaryo Ramon Ang sinabing higit 225,000 metric tons ng basura ang na-clear nila para maiwasang bahain ang Ninoy Aquino International Airport. Dineklag din ng NNIC at ng San Miguel Corporation ang mga estero sa paligid ng Domestic Road at NAIA Road. May paalala naman ng Office of Civil Defense. What we emphasize to our kababayans, hindi porket ang track ng ating bagyo ay nandun sa Northern Luzon, ayun lang ang rehiyon at saka mga local DRRM councils na dapat maghanda. Right now, we are actually looking at the whole, buong Pilipinas po, because itong bagyong Krising ay pinalalakas niya ang habagat. Pinky, as of 12 noon kaninang tanghali ay may mga kansilado na ring biyahe ng iba't ibang barko dahil nga sa masungit na panahon. Kabilang dyan ang mga kansiladong biyahe sa Bicol, Palawan, Masbate, Western Leyte, Biliran, Eastern Leyte, Samar, Bohol, Negros Oriental, Siquijor,
Bacolod, Misamis Oriental, Surigao, Zamboanga del Norte at Zamboanga. Nagkaroon din ng ilang flight cancellations mula sa iba't ibang airlines katulad ng flights na Manila to Gigaraw ng PAL, gayon din ang flights ng Cebu Pacific mula Manila to San Jose at Manila to Virac sa Catanduanes, at ganon din yung kanilang Manila to Tuguegarao flight. Samantala dito naman sa area ng Intramuros sa lungsod ng Maynila, katitila lamang halos ng ambon, pero hindi pa rin nagpapakampante ang local authorities dito at patuloy din ang monitoring ng iba't ibang mga LGU sa Maynila, lalo't kanina umaga medyo naging malakas yung pagbuhos ng ulan dito sa Kalakhang, Maynila. Balik sa iyo, Pinky. Maraming salamat, Paulo Barcelon. Nag-uulat ang live mula po dyan sa Intramuros sa Maynila. Alamin natin ang latest sa bagyong Krising mula sa ating weather anchor, Paulo Del Rosario. Over to you, Paulo. Salamat, Willard. Ngayong gabi, patuloy na magdadala ng mga pag-ulan at malalakas sa pagbugso ng hangin ang Tropical Storm Krising at hanging habagat. Unahin natin ang pinakahuling balita kay Tropical Storm Krising. Ayon sa huling datos ng Pag-asa, ang sentro ng bagyo ay matatagpuan sa layong 135 kilometers hilagang silangan ng Tuguegarao City, Cagayan o 135 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Taglay nito ang pinakamalakas na hangin na umaabot sa 75 kilometers per hour malapit sa sentro ng bagyo at pagbagso na aabot sa 105 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Base sa huling track na inilabas ng Pag-asa, inaasang kikilo sa hilagang kanlurang ang bagyong Krising in the next 12 hours. Hindi inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na ito ay maglalandfall sa mainland Cagayan o sa Babuyan Islands mamayang gabi. At babaybayan nito ang hilagang Luzon hanggang sa ito ay makalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR bukas ng hapon. Inaasahan lalakas na ang bagyong Krising at aabot sa severe tropical storm category bukas ng gabi o madaling araw ng linggo. Nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Kalinga, Hilaga at gitnang bahagi ng Abra, silangang bahagi ng Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao, Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Ilocos Sur. Ang mga lugar na ito ay posibleng makaranas ng masungit na panahon. Ibig sabihin, may mga pagbugso ng hangin na aabot hanggang 88 km per hour sa loob ng 24 oras. Ang lakas ng hangin na ito ay maaaring makasira ng mga kabahayan na gawa sa magaganang materyales. Kaya pinag-iingat ang mga residente sa mga nabanggit na lugar. Samantala, Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman ang tinaas sa Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Mountain Province, natitirang bahagi ng Ifugao, natitirang bahagi ng Abra, Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, hilagang bahagi ng Pangasinan, hilagang bahagi ng Aurora, hilagang silangang bahagi ng Nueva Ecija. Ang mga residente sa mga lugar na ito ay maaaring makaranas ng hangin na maaaring umabot sa 60 km per hour in the next 36 hours. Maganda sa posibleng brownout, ihanda ang flashlight, ekstrang baterya, first aid kit at telepono upang magamit sa oras ng emergency. Nakataas pa rin ang babala ng storm surge dahil sa kay Tropical Storm Krising. Inaasahan na ang malalakas sa alon na nasa 1 to 2 meters ang taas sa baybay ng Cagayan, Isabela at Ilocos Norte at Ilocos Sur. Pinag-iingat ang mga naninirahan na malapit sa dagat na lumikas sa mas mataas na lugar, iwasan ang baybayin at mga kilalang storm surge prone areas. Ngayong gabi, patuloy na makakaranas ng masungit na panahon ang Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Paalala sa mga residente na ang sobra-sobrang pag-ulan ay maaaring magdulot ng flash floods o landslides. Dito naman sa Aurora, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at iba pang bahagi ng Ilocos Region, asahan rin ang maulan na panahon na may kasama malalakas na hangin. Siguraduhin na nakasara ang mga bintana, nakaayos ang mga gamit sa labas at nakahanda para sa mga posibleng power outages. Ang trough o ang extension ng bagyong Krising ay magdudulot din ang maulap na kalangitan na may malalakas na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Bicol Region, Quezon Province at Northern Samar. Mag-ingat po ang mga residente sa mga nabanggit na lugar para sa mga biglang pagbuhos ng ulan na lokal at lokal ng pagbaha. Patuloy rin ang paghatak ni Tropical Storm Krising sa hanging habagat na magdadala ng pag-ulan dito sa Zambales, Bataan, Mimaropa, Western Visayas at Negros Island Region. Patuloy rin ang mga pag-ulan sa Central Luzon, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Zamboanga Peninsula dahil rin sa hanging habagat. Natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, asahan maulap hanggang napakaulap na kalangitan
ang mararanasan na may pulong-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Yan muna ang huling balita para sa lagay ng panahon mula sa Weather HQ. Ako si Paul De Rosario. Mag-ingat po tayong lahat at magandang gabi. Salamat, Paolo. Makakausap po natin ngayon ang Officer in Charge ng Office of Civil Defense, Bernardo Rafi Alejandro. ASEC Alejandro, magandang gabi po sa inyo. Yes, Pinky. Good evening. Magandang gabi. Gaano po tayo kahanda sa epekto ni Krising at ng habagat at ano po yung mga areas na talagang tinututukan po ngayon? Oo, nakahanda po ang buong gobyerno para dito sa Krising. So far, naka-standby naman almost 3 million family food packs from the SWD. Yung ating mga 1,249 search and rescue teams naka-standby from the Army, Navy, Air Force, Coast Guard at mga PNP and Bureau of Fire. So ang tinitingnan natin na area ngayon for today, we're looking at NIR, yung Negros Island and Aklan na inuulan sila ngayon and Palawan area and Mindoro. And bukas tinitingnan natin yung mostly sa Luzon na, specifically Regions 1, CAR and Region 2 and Region 3. Yan po ang mga binabantayan nating area kasi ito po yung may direct effect si Krising hanggang weekend po. So yung sinabi niyo po, ASEC, sa ngayon, Negros Island, yung parang ang tinututukan, Aklan, Palawan, at yung isa pa po, I didn't catch Mindoro. that. Mindoro. Opo, Mindoro. Meron na po bang report na mga damage o kaya casualty sa mga nabanggit na lugar? So far, we have recorded 43 flooded areas sa mga areas na yan. Then casualty, meron lang for validation, 2 sa Antique, pero binavalidate pa po, missing pa sila. And then mga minor, parang yung mga lifelines natin, very minor pa lang, 35 road sections ang apektado, may 5 bridges, isang airport nagsuspend sa Busuanga ng operations, and 38 seaports ay nagsuspend din ng operations. So far, 579 LGUs ay nagdeklara ng suspension of classes umpisa kahapon hanggang ngayong araw po. Ano ho kaya ang plano nitong 579 bukas? Siguro depende kung anong magiging update mula sa Pag-asa mamayang gabi at maybe 11 p.m., ASEC? Opo. Depende po yan sa mga updates from Pag-asa. But bukas, talagang ang Luzon po ay uulanin pa rin. And hopefully, mag-subside naman ito at magkaroon ng normalization by Monday or Tuesday. ASEC, meron ho kasi kami nakikita mga video na talagang ang taas ng mga tubig baha. Ano po ang masasabi niyo sa amin hinggil sa mga areas of concern, in particular dito po sa mga rumaragasang tubig or napakataas na tubig baha? Ito nga, meron tayong reports from Puerto Princesa, sa Aklan, sa Negros, and of course nagbigay na tayo ng babala kasi ang ulan po ang kalaban natin dito dahil na dala po ng Krising itong habagat. So tuloy-tuloy po magkaroon ng ulan hanggang bukas. So talagang expected na magkaroon tayo ng floodings doon sa mga flood-prone areas. Identified naman natin at talagang inaabisuhan natin lahat ng mga LGUs na maghanda and magkaroon ng preemptive evacuation po. Meron na ho bang humingi ng tulong o saklolo? Oo, meron naman, but mostly local responders pa lang po. Wala pa pong talagang hinihingi from the national agencies para mag-augment. But so far, wala pa naman. But sabi ko nga, 1,249 search and rescue teams naka-standby po from different uniform units natin. What about, sabi niyo po kasi kanina, with regards to airports, meron pong isa doon po sa Busuanga, ang sabi ninyo na ano ho nangyari doon sa airport? Dahil ho ba sa lakas lang ng ulan o may problema po sa runway? Opo, sa ulan po ito, nag-suspend ng operation dahil malakas po talaga ang ulan, yung weather doon at hindi po kinaya ng hindi kakayanin ng mga aeroplano. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Office of Civil Defense OIC Bernardo Rafi Alejandro. Nabiktima ng sama ng panahon ang isang bangka sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Mabilis namang rumesponde ang PCG. Ang detalye sa agenda report ni Francis Volve. Nasa gift ng Philippine Coast Guard ang distressed fishing vessel Cassandra sa Bajo de Masinloc na bahagi ng West Philippine Sea.
Ayon sa report, napag-alaman ng BRP Teresa Magbanwa, Huwebes ng umaga, na nasira ang propeller ng bangka matapos bumangga sa isang nakalutang na kahoy. Agad naglunsad ng rescue at itinaw ito. Lalo't na stranded ang bangka sa lokasyon kung saan inaasahan na drop zone ng China Rocket Launch Test na nakaschedule sa anumang araw mula noong July 15 to 17. Kasama sa hamon sa rescue operation ang masungit na panahon at matataas na alon. Pero nailigtas ang 17 sakay ng barko at dinala sa Maribeles, Bataan. Binigyan ng atensyon ng isa sa kanila na may high blood pressure. Salamat po sa Philippine Coast Guard na nasagip po kami sa West Philippines. Gawa po ng nasiraan kami na bali ang 2 taon ng ilisin namin at nabalungkot po ang aming higi. Buti po nakatawag po agad kami sa mga tropa. Ayon sa Sisiman Fishing Operatives Association, mahigpit nitong pinagbabawal na pumalaot ang mga mangingisda tuwing may bagyo. Pero naabutan na sa laot ang FB Cassandra dahil sa nasirang hélice nito. Hirap po sa amin ang buhay ng aming mangingisda at lalong-lalo na rin po kasama mga panghanap buhay. Para time welcome, andun pa ulit kami, susubok ulit na lumaot at magbigay ulit ng pag-asa sa aming mga anak. Patuloy ang patrolya ng PCG at Navy at palaging handang umalalay sa mga mangingisda sa ating karagatan. Para sa Agenda, Francis Polbe, Bellionario News Channel. Tinablan ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan ang demand for public apology ni retired Police General Jonel Estomo na idinawit niya sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Lahat din daw ng kanyang sinasabi may katibayan. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Ano ako maghingi ng sorry? Wala naman akong kasalanan. Yan ang pinanindigan ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan matapos sabihin ni retired Police Lieutenant General Jonel Estomo na gusto niya ng isang public apology. Matatanda ang idinawit ni Patidongan ang pangalan ni Estomo bilang isa sa mga alpha member o yung grupo ng mga negosyante o investors na nasa likod ng missing sabongeros. Sa isang panayam sa Billionaire News Channel, sinabi ni Estomo na hindi siya parte ng Alpha Group. Dagdag pa niya, hindi sila close ng itinuturong mastermind na si bilyonaryo gambling tycoon Atong Ang at isang beses niya lamang itong nakita. Unang-una, isang beses ko lang yan na-meet si Atong Ang. Wala ako sa kanyang koneksyon, hindi kami close. Ako personally, nagaganap akong pamamaraan kasi nga gusto ko siyang makilala. Personally, si Atong Ang, nung ako ay Regional Director ng Bicol Region. Ang reason ko is, una, nagpasalamat ako sa kanya sa mga tulong ng kanyang Pitmaster Foundation sa Region 5. Paglinaw ni Patidongan, wala siyang sinabi na direktang sangkot si Estomo sa missing sabongeros operation. Aniya, itinuturing na lubog na pangalan si Estomo dahil parte umano siya ng isang team sa loob ng Alpha Group. Ibig sabihin, posibleng hindi umano siya kasama sa pangkalahatang decision-making ng Alpha members. Pero kasama siya sa milyon-milyong pisong hatian bilang isang investor. Wala naman akong sinabing siya ang dumudukot. Ang sinabi ko lang sa kanya na membro siya ng Alpha. Lubog talaga siya. Ang nakalutang na pangalan, si Bernita Coy at saka si Lito Gira. Para alam ng lahat, nagtaderby pa yan si General Estomo doon sa farm ni Lito Gira noong January 28, 2023. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, lubog ang tawag sa mga pulis na nagsasagawa ng isang covert o sikretong operasyon. Sa konteksto ng isabong, hindi umano direktang isinasama sa records ng Pitmaster sa Estomo. Dahil ipinagbabawal sa hanay ng PNP ang pagkasangkot sa kahit na anong uri ng sugal. Pinabulaanan din ni Patidongan na walang koneksyon si Estomo at si Ang dahil mayroon umanong betting stations ng isabong si Estomo. Isang bagay na mismong si Estomo rin ang nag-confirm sa Billionaire News Channel. Nakita ko rin yung opportunity, magandang hanap buhay yung online sabong. Yun lang ang ano ko, na mag-arolo ko kasi nung time na yan, nauso yung expansion ng online sabong, nagkaroon ng mga betting station. So,
Patulong ako, nabigyan naman ako, kaya nagkaroon ako ng, actually binigay ko sa anak ko para may buhay yung anak ko sa General Santos City. Nabigyan ako ng 2 beating station. Giit ni Patidongan, hindi siya magbibitiw ng mga salita na walang katibayan. Isang patunay daw ang nahanap na human ribs sa Taal Lake kahapon. Masyado umiinit ng isyu agad sa akin. Parang nangyayari pa ngayon. Ako pa ang nagsisinungaling. Kung ako nagsisinungaling, una, matagpuan kaya yung mga buto ng mga missing sa bungero dyan sa Taal Lake? Balak kasuhan ni Estomo si Patidongan dahil sa mga akusasyon na ito. Sagot ni Patidongan. Kasuhan niya ako. Uulitin ko. Kung gusto niya na malinis ang pangalan niya, palay detector kaming dalawa kung sino sa amin dalawa nagsinungaling. Ayon kay Patidongan, malapit nang mabuo ang kanyang official affidavit at nakaamba na rin siyang magsampa ng formal na reklamo sa mga umano'y nasa likod ng missing sa Bongeros. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Bad news sa ating mga motorista. Asahan muli ang panibagong dagdag presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa taya ng Energy Department, posibleng tumaas ang presyo ng gasolina, diesel at crudo ng 50 centavos kada litro. Kabilang sa itinuturong dahilan sa napipintong price hike ang malakas na demand at bagong taripa na ipinataw ng Estados Unidos. Pinutakti online ang balitang papatawa ng 20% tax ang savings sa bangko. Pero sabi ng Finance Department, fake news ito. Ang paglilinaw ng financial stakeholders sa agenda report ni Sujin Kim. Isa ka ba sa mga nakakita ng post sa social media na bubuwisan ng 20% ang pera mo sa bangko? Matapos bumuelta ng Finance Department sa sinasabi nitong kumakalat na fake news tungkol sa CIMEPA o ang Capital Markets Efficiency Act, isa-isa nang nilinaw ng mga stakeholder kabilang ang Management Association of the Philippines, Bankers Association of the Philippines at Asian Consulting Group na walang bagong buwis na ipinapataw. So obviously it is a wrong perception. The final tax has always been 20%. All CIMEPA did was apply that same rate on the deposits that are over 5 years and on dollar deposits, which I agree with the statements of the government that those were really for the wealthier people. The 20% final tax has been there since the 1997 tax reform. And that is the 20% final tax on the interest income, not on the deposit itself, on the interest income of savings account. Patas ba o pabigat? Makatwiran pa ba? Yan ang naging tanong ng publiko nitong mga nagdaang araw. Isa-isahin natin ang mga naging tugon ng mga eksperto. Para kay Filomeno Santana ng Economic Action Reforms, tama lang na walang preferential treatment ang isang set of depositors. Sinabi rin ng ekonomistang si JC Punong Bayan na unlikely na maapektuhan ang pangkaraniwang depositor dahil dito. Pinapantay lang daw kasi ang buwis sa interest income para itama ang lumang sistemang pabor lang daw sa mga mayayaman. I would say that the people who are affected are very few, mostly the wealthy who are affected by this tax. For normal savings, deposits, for people who do time deposits, like the ordinary Filipinos, there is no change at all. The CIMEPA actually is quite good. It puts a uniform tax across all. It makes execution simpler. It makes investors able to understand the tax regime of this country easier. Dagdag ng tax expert na Simon Abrea, mali ang kumakalat na balita na ito ay tax on savings. So there's really no bad news except that there are fake news. Bahagi rin ng CIMEPA ang paghihikayat sa publiko na pasukin ang capital market. Pero para sa economic think tank Ibon Foundation, regressive ang pagkakaroon ng flat tax dahil hindi dapat pareho ang rate ng mayayaman sa hindi. Anya, mistulang hype lang ang sinasabing empowerment na dala ng CIMEPA dahil para sa ordinaryong tao, ang security ay dapat nasa maayos na pasahod, pensyon at social protection. Pantay nga ang buwis, pero patas ba? Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.
may pag-asa pa para mapababa ang singil sa kuryente sa bansa. Ayon yan mismo kay outgoing ERC Chairperson Mona Lisa Dimalanta. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. There is still room to lower electricity rates in the country. Ito ang paninindigan ni outgoing ERC Chair Mona Lisa Dimalanta. Pinaliwanag niya kung papaano maaaring ibaba ang power rates. Yung isang pinakamadali nga na pwedeng magawa ng ERC dyan ay i-pursue talaga itong fuel cost audit para masiguradong yung tamang presyo lang ang sinisingil ng ating mga distribution utilities at electric cooperative. Ani Dimalanta, dati na raw nag-issue ang ahensya ng direktiba sa mga distribution utility kung saan hinihingan sila ng pruweba na nagsasagawa sila ng fuel cost audit. Pero ang isa raw sa mga problemang nakita niya, nagkalabasan na may mga electric cooperatives at distribution utilities tayo na hindi tinitingnan or hindi hinahanap yung fuel invoices ng kanilang mga supplier bago ipasa or i-charge sa consumer yung mga fuel cost ng kuryente. Kaya naglabas na raw ng show cause orders ang ERC laban sa concerned distribution utilities at electric cooperatives. Ang punto namin, hindi dapat siningil kung walang basehan, di ba? Anya, mas naging disiplinado na rin daw ang distribution utilities dahil sa show cause orders at penalties na maaari nilang harapin kapag wala silang fuel cost audit. May mensahe naman si Dimalanta kaugnay ng pagpapalit liderato ng ERC. I think it's only fair that we give the new set of commissioners their own chance to prove themselves and to also exhibit where they would want to take this commission. Opisyal na magbibitiw sa pwesto si Dimalanta ngayong August 8 matapos niyang magsumite ng irrevocable resignation noong July 14. Pero maiiwasan po ba nating hindi magbantay? Nagbabayad tayong kuryente buwan-buwan. Parang ang hirap po nun, di ba, na hindi mo mapansin kung ano ang nangyayari sa industry, kung mangingialam ba ako at magpapakaboses ako sa ano. Siguro pipigilan. Ang abogadong si Francisco Saturnino Juan ang papalit kay Dimalanta ayon sa Malacanang. Tiwala naman daw si Dimalanta sa naging desisyon at vetting process ng palasyo. Anya, maganda ang track record ni Juan dahil nirepresenta pa rin daw niya ang stakeholders sa ERC cases matapos nitong umalis dati sa ahensya. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Agenda ng state visit ni PBBM sa Washington. Ano-ano kaya? Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall naman. Bumper to bumper na ang mga sasakyan sa northbound lane. Moderate to heavy naman ang southbound lane. Kasado na ang agenda ni PBBM sa unang bilateral meeting niya with US President Donald Trump sa Washington, D.C. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Economy, security, bilateral ties. Bilang pinakaunang ASEAN head of state na inimbitahan ni US President Donald Trump, iikot sa tatlong ito ang unang state visit ni PBBM sa Washington sa July 20 to 22. The purpose of this visit is to further strengthen the Philippines-United States alliance, to proactively engage the U.S. in all aspects of the relations and seize opportunities
for greater security and economic cooperation. In a separate meeting, makikipagpulong si PBBM kina U.S. Secretary of State Marco Rubio, Pentagon Chief Pete Hegseth at iba't ibang investors na align daw sa development objectives ng administrasyon. Kaya naman talagang mapag-uusapan daw ang sigalot sa West Philippine Sea dahil isa sa pagtutuunan ng pansin ng Pangulo ang regional issues. Hindi inanunsyo kung sino ang caretaker ng administrasyon habang wala ang Pangulo, pero 6 sa gabinete ang kasama sa Philippine delegation. Kabilang dito sina Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, Defense Secretary Gibo Teodoro, Trade Secretary Cristina Roque, National Security Advisor Eduardo Año, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go, at Ambassador Jose Manuel Romualdez. During the visit, the two leaders will discuss closer cooperation in economic, defense, and security matters of common interest. As you are all aware, the President's official visit also aims to address the U.S. tariff proposed to be levied on Philippine exports. Welcome daw sa administrasyon ang unahin ni President Trump ang Pilipinas sa Southeast Asia. Pero dahil 3 araw lang ang Pangulo sa Washington, walang panayam sa Filipino community. Iimbitahan naman ni PBBM si President Trump sa susunod na taon para sa 80 taon ng Philippine-American diplomatic relations. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. This special report is brought to you by Malaking usapin sa kanino mang administrasyon ang problema sa droga. Sa gitna ng investigasyon sa bloody war ni FPRRD, bloodless approach naman daw ang tinatahak ni PBBM. Nakakulong ngayon sa ICC ang dating Pangulo at sa kabila ng posisyon ng Malacanang na wala itong kinalaman dito, duda ang kanyang mga kaalyado. Narito ang special agenda report ni Hannah T. On the fight against dangerous drugs, our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Wala sa kanyang SONA 2024 ang anumang tungkol sa ICC, pero paniniguro ng Pangulo sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Pagdating sa kampanya kontra droga, hindi bahagi nito ang anumang pagpatay. Pero bago pa man ang rebranding ng War on Drugs, may nangyari ng madugong kasaysayan nito. Tinanggap ng ICC ang 1,000 ebidensya laban sa kanyang predecessor, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na ngayon nasa custody na ng korte. Ang ICC probe matagal nang nagsimula, kahit hands-off daw ang Malacanang dito. 2021 ang humiling ang ICC ng full investigation sa war on drugs ng Duterte administration. At noong 2023, ikinasa na ang investigasyon. Matapos ang SONA ni PBBM last year na natiling tikom ang bibig ng palasyo tungkol sa ICC. Hanggang November 2024, nagbigay ng bahagyang liwanag si PBBM. Walang kooperasyon sa ICC unless gugustuhin ito ng dating Pangulo. At na kay Duterte na raw ang desisyon kung papayag siyang magpaimbestiga. Nagsunod-sunod din ang hearings ng House Quad Committee tungkol sa war on drugs bago natapos ang 2024. At ang retired police colonel na si Royina Garma, binunyag ang reward-driven system sa EJ case na umabot umano hanggang 1 million pesos. Pagpasok ng January 2025, umugong ang pahayag ni Justice Secretary Boying Remulla na handa raw ang Pilipinas umupo sa isang mesa kasama ang ICC. Pero kinalaunan, nilinaw ng palasyo, hindi sila nakikiisa, hindi sila tumutulong at walang pagbabago sa posisyon. Pero sa panig ng ICC, tuloy lang ang proseso. February 10, naghain ng application for arrest warrant ang ICC prosecutor laban kay Duterte. Ang basehan, crimes against humanity. At ang papel ni Duterte, indirect co-perpetrator. Hindi raw siya direktang pumatay, pero siya ang nagdisenyo ng sistemang ito. March 7, inaprubahan ng pre-trial chamber ang warrant.
At pagsapit ng March 11, nangyari na nga ang kasaysayan sa NAIA. Dumating si Duterte galing sa isang Thanksgiving event sa Hong Kong. Sa eroplano pa lang, inaresto na siya dahil sa isang Interpol diffusion notice na ipinasa sa PNP at DOJ. Kinagabihan, sa isang chartered flight, dinala agad si Duterte sa The Hague, Netherlands. We continue to serve the country at altitude, so be it. So, ganun natin, that's what we're doing. This is the legal. Dumaan sa masusing pagbusisi ang kasong ito. Mismong sa Bilyonaryo News Channel, sinabi ni DILG Secretary John V. Cremulya ang di umano'y role ng gobyerno tungkol sa March 11 arrest. It was a group effort. Secretary Chidoro was there, Secretary Anyo was there too, and the President and I. At dahil sa di umano'y kakulangan ng clarity sa posisyon ng gobyerno pagdating sa ICC, muntikan pang ma-contempt o ma-detain ng mga opisyal ni PBBM sa Senado. Fast forward to June 19, sinabi ng Malacanang na bukas sila sa usapang muling pagkasapi ng Pilipinas sa ICC. Sa mga ganitong suggestion, open naman po ang Pangulo para po ito ay mapag-usapan. 2019 nang formal na kumalas ang Pilipinas sa ICC. Isang taon matapos ang revocation sa Rome Statute. Naging dahilan yan para questionin ng ilang Duterte allies kung may jurisdiction pa ba ang ICC sa kaso ni FPRRD. Hindi man binanggit ang ICC sa SONA 2024 at sakaling hindi rin banggitin sa SONA 2025, isa pa rin yan sa malalaking kwento ng Marcos administration dahil sa ilalim ng kanyang termino, for the first time, inaresto at itinurn over sa ICC ang dating Pangulo ng Pilipinas. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. This special report was brought to you by US President Donald Trump kakasuhan ng Wall Street Journal at owner nito na si Rupert Murdoch. Ang dahilan, susunod sa Agenda. Pang traffic check ngayong Friday rush hour sa EDSA White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Isang Philippine import business owner sa Oxon Hills, Maryland ang umalma sa 20% tariff ni US President Donald Trump sa Pilipinas. Hindi dahil sa epekto nito sa kanyang negosyo, kundi sa mga Pinoy consumers sa Estados Unidos. Narito ang agenda report ng ating America correspondent, Don Tagala. Isa si business owner Arsenio Alpapara ng Oxon Hills, Maryland sa tatamaan ng 20% tariff na nakatakdang ipatupad ni US President Donald Trump simula August 1. Kilala sa pangalang Tito Al,
Ang Bicolanong dating Philippine Constabulary Officer ay wholesale importer at distributor na ngayon ng mga produktong Pilipino na nabibili sa mga paboritong tindahan mula East hanggang West Coast. Halos $3 million na halaga ng paninda ang binabagsak sa warehouse ni Tito Al kada 2 linggo. Ito yung new shipments just arrived 3 hours ago from the Philippines. Kung dati 5% lang ang duties na binabayaran ni Tito Al sa pag-angkat ng mga produktong Pilipino, itinaas na ng Trump administration ang taripa ng 17%. Example, this one is Beyond. Okay, we imported from the Philippines. Okay, pagdating dito, sisingilin ng custom ito ng 70%. Right? Ayan. So babayaran namin 70%. So itong 70% na ito na binabayad namin dito, yung Philippines was not affected. Kasi we are the one who is paying for that 70%. Pero ayon sa bagong sulat ni President Trump kay President Ferdinand Marcos Jr., tataas pa sa 20% ang taripa sa Pilipinas sa darating na buwan. Kumikita ang negosyo ni Tito Al ng $12 to $13 million kada taon, kaya naman hindi pa niya masyadong iniinda ang karagdagang taripa. Pero ayon sa operations manager na si Ryan Batacan, ang mga mamimiling Pilipino ang tatamaan at sigurado makakaramdam ng pagtaas ng mga bilihin. For example, sa Tito Al Canto namin, for retail right now, it retails at $4.99. When tariff takes into effect, magiging around $5 to $6 na siya. So it would a major impact for a common household. And for chicharon naman? And for chicharon would be around $5.99, magiging $7.25 na siya. Bottom line is the end consumer ang affected lagi because we just passed it on. Kaya naman sa isang pamilyang Pinoy na karaniwang gumagastos ng $500 kada linggo para sa produktong Pilipino, magiging $600 na ang magiging gastusin nila dahil sa taripa. Ito ay karagdagang gastos na halos $400 kada buwan o $4,800 sa isang taon. Yan ay mahigit na 284,000 pesos sa isang taon. Samantala sa isang kamayan event ni U.S. Representative Grace Meng para sa Filipino-American community sa New York, binatikos ng kongresista ang di natupad na pangako ni President Trump na pababain ang presyo ng bilihin. Increasing tariffs, creating a very unpredictable situation for small businesses and consumers is not lowering costs. It is increasing costs. It is increasing fear in the minds of American families. And so we hope that he will, reconsider. At yan din ang inaasahan ni PhilAm New York Assembly member Steven Raga na ipaglaban ni President Marcos na pababain ang taripa sa Pilipinas sa kanyang kauna-unahang pagbisita sa Trump White House sa darating na linggo. Any meeting between elected officials is an opportunity to negotiate, advocate for your country. Any of this 20% tariff situation, I believe that President Marcos has an opportunity to negotiate that for the favor of the Filipino community. Umaasa ang maraming concerned PhilAm sa East Coast na maging matagumpay ang pag-uusap ng dalawang pangulo para sa kapakanan ng mga pamilyang Pilipino sa Amerika. Ayon sa White House advisor na si Peter Navarro, kumita na ang Trump administration ng mahigit $106 billion mula sa taripa. Pero iba ang pananaw ng mga consumers dito. Para sa kanila, ang $106 billion ay karagdagang economic burden na manggagaling din naman mula sa bulsa ng karaniwang mamamayan dito. Para sa Agenda, Don Tagala, New York. Balak kasuhan ni President Donald Trump ang Wall Street Journal at owner nito na si Rupert Murdoch over a bombshell story. Ayon sa report ng Journal, nagpadala ng lewd birthday letter si Trump kay disgraced financier Jeffrey Epstein noong 2003. Parte umano ito ng isang leather-bound collection of notes mula sa mga kaibigan ni Epstein para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Tinawag ni Trump na false, malicious at defamatory ang report. Una na rin daw niyang sinabihan si Murdoch na huwag ilabas ang storya sa anyay third-rate newspaper.
Bad news for Colbert fans. Hanggang sa susunod na Mayo na lang ang The Late Show with Stephen Colbert. Ayon sa CBS, financial decision ito at walang kinalaman sa performance o content ng programa. Pero tila hindi kumbinsido si Democratic Senator Adam Schiff na isa sa mga guest ni Colbert noong Huwebes. Anya, deserve ng publiko malaman kung bakit kinansela ang show for political reasons. Kilalang Trump critic si Colbert. Is love sweeter the second time around? Napatanong si Ilmas Bectas kung bakit nag-like at comment na naman ang ex-wife niyang si Rufa Gutierrez in one of her social media posts. Sa comment section, may cute na exchange of messages ang dalawa, kaya ang mga fans nagtatanong kung sila na ulit. Hindi ito first time na nagkausap sila online since ma-annul ang kanilang kasal noong 2011. Noong 2021, inamin ni Rufa na nag-reconnect sila ni Ilmas para sa mga anak nilang sina Lauren at Venice. A first in K-pop history. Nag-debut na ang unang K-pop group with North Korean defectors. Kabilang sa Universe, sina Yoo Suk and Kim Sok who both left North Korea and pursued their dreams to become an idol. Bukod sa kanila, meron din group members from Japan and the US. Magkakaiba man ng background, sabi nila, they still have plenty in common. When we learn from each other's backgrounds, I think that only benefits us more. Just because we learn from each other, things that we couldn't have learned if we didn't meet, if we've never met. So, to me, isn't it fun? Like our group is just a unique type of global. Umano'y affair ng tech CEO at kanyang HR director busted sa concert ng Coldplay. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa Elliptical Road sa Quezon City. Moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Light naman ang kabilang lane. Tatlong Romualdez ang opisyal na uupo sa 20th Congress. Kasunod yan ang pinakahuling ruling ng COMELEC sa change of nominees ng Tingog Party List. Nakakuha ng 3 seats ang grupo sa midterm elections noong Mayo. Pero dahil sa resignations ng ibang mga nominado, nagkaroon ng pagbabago. Umakyat bilang third nominee si dating Leyte Representative at asawa ni House Speaker Martin Romualdez na si Yeda Romualdez. Uupo naman sa first seat ng Tingog ang kanilang anak na si Andrew Julian Romualdez. Desidido si Cebu Governor Pam Baricuatro na buhayin muli ang ekonomiya ng kanyang probinsya. Sa kanyang social media post, makikitang nakipagpulong si Gov sa iba't ibang bilyonaryo tulad ni San Miguel President and CEO Ramon Ang. Nakausap din niya si Ayala Malls President Mariana Zobel de Ayala at ang kanyang kapatid na si Jaime Alfonso Zobel de Ayala, ang CEO ng AC Mobility. Nandun din si BPI President and CEO TG Limcauco. Nakipag-meeting din si Baricuatro kay Shea Cabal Revilla, CFO ng Metro Pacific Investments Corporation, na pag-aari naman ni bilyonaryo Manny Pangilinan. Isa sa campaign promise ni Baricuatro ang pag-focus sa job generation para sa mga Cebuano. Sports news naman tayo. Defense is key ulit para sa San Miguel Beermen sa Game 3 ng PBA Philippine Cup Finals ngayong gabi. May sagot kaya rito ang TNT. Narito ang agenda report ni Zeus Valdez ng Abante Radyo.
Pangmalakasang depensa ang maaasahan sa San Miguel Beermen sa Game 3 ng PBA Philippine Cup Finals kontra TNT Tropang 5G ngayong Biyernes ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Ayon kay Beermen big man Rodney Brondial, naging susi ang kanilang team defense sa 98-92 win sa Game 2 na nagtulak sa pagkakatabla ng serye sa 1-all. Sa eksklusibong panayam ng Abante Sports Now, sinabi ni Brondial na mas determinado at mas inspired silang kunin muli ang panalo sa Game 3. Mas madain kami ngayon, tapos mas desidido kami bumawi. So, siguro hindi yung defense namin yung isang factor din. Tapos siguro yung focus namin yun. Pumasok mula sa bench si Brondial sa Game 2 kapalit ni Mo Tautua kung saan nag-ambag siya ng 6 na puntos, 3 rebounds at 1 assist sa loob lamang ng halos 12 minuto. Nagresulta ang depensang ipinatupad ng Beermen sa 17 turnovers ng TNT, kabilang ang 5 crucial errors sa huling bahagi ng laban. Mas mag-improve pa kami sa performance namin yun. So, asahan nila na yun, didiin pa kami lalo. Ngayong Game 3, determinado ang San Miguel na panatilihin ang pressure sa TNT at makuha ang bentahe sa serye. Para sa Agenda, Sus Valdez, Abante Radio. Away-bating moments mula sa The Hague, Netherlands, ibinahagi ni Mariel Rodriguez kasama ang asawang si Senador Robin Padilla. Sa kanyang social media post, makikitang nag-e-enjoy sa pag-ikot sa The Hague sina Mariel, Robin at ang kanilang mga anak na sina Isabella at Gabriela. Kasama rin sa trip ang kapatid ni Robin na si Bibi Gandanghari, who recently finished her degree in entertainment business in Los Angeles. The Obamas are very much together. Dinanay ni na former U.S. President Barack Obama at Mrs. niyang si Michelle ang mga balitang hiwalay na sila. Lumakas ang divorce rumors nang makita si Obama sa ilang public events na wala si Michelle. Kasama na rito ang inauguration ni U.S. President Trump noong Enero. Pero nitong Wednesday, guest si Obama sa podcast ni Michelle at sabay lang nilang tinawanan ang chismis. There hasn't been one moment in our marriage where I thought about quitting my man. And we've had some really hard times, so we have had a lot of fun times, a lot of adventures, and I have become a better person because of the man I'm married to. Okay, don't make me cry now. Right at the beginning of the show. That's sweet. Don't let me start tearing up now. What happens when you try your best but you don't succeed in hiding your alleged affair? Nangyari yan sa concert. Alright, come on, you're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. Nangyari ang viral awkward moment na yan sa concert ng Coldplay sa US. The man in the kiss cam was identified as Andy Byron, na CEO ng software company na Astronomer. And reports say, ang babaeng kayakap niya ay hindi ang kanyang asawa, kundi ang HR director ng kumpanya. Byron and his wife have 2 kids together. Grabe, that viral moment. The viral moment that was talked around the world. It's all over X, yeah. It's all over X at normally kapag Coldplay concert, marami nang propose. Pero I think first time ata na makakahiwalay yung couple. Hindi, may story ata the wife. Nakita niyo ba yun? I think the wife of that guy dropped her husband's surname. Yeah, the oh yeah, surname on of her Facebook. husband already. And he's also hiding his last name on Facebook para hindi siya ma-search ng mga tao. So the moral of the story is, huwag mga liwa. Tama, pag mali-mali daw, sabi nga ni Troy. Pag mali-mali. And bawasan ng PDA. Of course. Yes. Kasi nakakaingit at baka pagtripan kayo ng mga cameraman. At dangerous po yung kiss cam. Oh, dangerous yung kiss cam na yun. Pero grabe, no, of all places, like what are the chances na mahuli sila sa Coldplay concert?
That's the chance that they thought was Yeah. never going to happen. Of course. And it actually happened. Sino kaya magme-memo sa kanila? Kasi HR director yung... Can she fire herself ba? Sa CEO pa, no? Sa CEO pa, true. All right, so everyone, it's a weekend. Happy weekend. Happy To weekend. everyone. Happy Sa weekend. mga kababayan po natin, I hope you stay dry or at least stay safe dahil po sa bagyo. Sana po sana tumila na at hindi na lumakas pa si Ingat-ingat po. Bagyong Christine. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng. Ako naman po si Monique Tuzon. Ako naman po si Paolo Del Rosario. At ako si Pinky Webb. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.